Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang nakalipas na buwan ay lubhang nakakapagod sa marami sa atin, lalo na sa pagpasok nitong sambang umaga. Hindi lamang pisikal na pagod, yung bang pakiramdam na tayo'y ugaga, hindi malaman kung ano ang uunahin, hindi malaman kung paano pagkakasyahin ang oras, sa maraming gawain na gusto nating matapos at may sakatuparan. Mahirap yun, lalo na sa mga kabataan na hindi naman sanay gumising ng madaling araw. Sabi ng iba, ng mga nakaka-5-6 na umaga na ang puyat, ay ako'y nalulula. Nalulula. Yung mga hindi sanay gumising ng 3:00 ng madaling araw. Ngunit natutuwa ako sa inyo mga kapatid na nagtiyaga. Ang marami sa inyo ay nakakumpleto ng 9 na umaga. Talagang ako'y hanga na nagawa ninyo iyon. Pakibukas po ang inyong mga Biblia sa aklat ni Ruth. Katabi po ng aklat ng mga hukom. Pagkatapos ng hukom ay ang maikling aklat ni Ruth. Sabayan po ninyo ako sa chapter 1, Ruth chapter 1, buong chapter 1. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab. Kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Ito'y si Elimelech at si Noemi na kanyang asawa. Ang mga anak nila ay si Mahalon at Kilion. Sila'y taal na Efrateo o taga Bethlehem, Huda. Ngunit nakipamaya muna sa Moab. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang 2 nilang anak ay nakapag-asawa ng mga Moabita, si Orpa at si Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kilion, kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya tumanda sila sa kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Huda. Ngunit sa daay kinausap niya ang mga ito. Magbalik na kayo sa dati ninyong tahanan at pumisan sa inyong mga magulang. Kung paano kayong naging mabuti sa mga yumao at sa akin, sana'y maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong tahanan. At sila'y hinagkan ni Noemi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa matanda, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyo. Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang, tugon ni Noemi. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawa uli. Kahit na umasa akong makakapag-asawa o kahit pa ngayong gabi ay magkaasawa at magkaanak, mahihintay pa ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari. Kaya't mag-asawa na kayo ng iba. Pinagpalupitan ako ni Yahweh at hindi ko ibig na maramay kayo sa aking kasawian. Nagkaiyakan silang muli. Pagkaray hinagka ni Orpa ang kanyang bianan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan, ngunit naiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako doroon. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. Doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol
kung tulutan kung magkalayo tayong muli, maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Noemi na matatag ang pasyan ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba si Noemi ito? Tanong ng kababaihan. Huwag na ninyo akong tawaging Noemi, ang babaeng mapalad. Tugon niya, tawagin na ninyo akong Mara, ang babaeng sawing palad, sapagkat ako'y pinagmalupitan ng makapangyarihang Diyos. Nakakariwasa kami ni Elimelech nang lumisan dito, ngunit ibinelak ako ni Yahweh na walang taglay na anuman. Huwag na ninyo akong tawaging mapalad sapagkat ako'y binigyan ni Yahweh ng matinding kasawian sa buhay. Yan ang nangyari sa kanya mula sa Moab, ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimula ng anihin ang sibada. Okay, mahabang istorya. Isang malungkot na drama sa buhay. Kumusta po ang pasok ng inyong bagong taon? Meron po bang bagong pag-asa sa inyong puso? Sa ating mga Kristiyano, palagi tayong umaasa ng ating bukas ay mas mabuti kaysa ngayon. Amen po ba? O sabihin sa katabi, ang bukas mo ay mas mainam kaysa kalagayan mo ngayon. Sinasabi natin, the best is yet to come. Ito ang katangian ng pananampalataya natin sa Diyos. Merong pag-asang hindi namamatay sa ating puso. May dahilan para umasa na ipinaghahanda tayo ng Diyos ng isang mabuting buhay. Gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan ngayon. Ang pagbubulayan natin ngayon hanggang sa susunod na 7 linggo ay ang buhay nitong pamilya na ito. Iniisip ko nga kung ano ang pamagat ng mensahe ngayong umaga. Pwede ko sabihin sigurong ang kasawian ng 3 babaeng balo. Kasi sa pagbubukas ng tabing, kumbaga sa drama, makikita natin ang 3 balo. Mga sawing palad. Namatay nang wala sa panahon, tila namatay nang wala sa panahon ang kanilang mga asawa. Wala nang mga lalaki na nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Pwede natin sabihin, kawawa naman. Ang 3 babaeng sawing palad. Pero ang mga mag-aaral ng Biblia ay nagtataka kung bakit dito sa banal na aklat na ito ay isinama ang isang aklat patungkol sa isang babaeng hindi naman Israelita, isang pagano, hindi naman kabilang sa bayan ng Diyos. Pero sa kwentong ito ay ipinapakita kung ano ang pagpapalang sasapitin ng mga taong yumakap sa Diyos ng Israel. Amen po ba? Ito ang kwento na ito. Ipinapakita kung gaano kapalad ang buhay ng isang taong hindi naman kabilang sa bayan ng Diyos, ngunit nagpasya na ang Diyos ng Israel, ang kanyang maging Diyos at sa kanya ay magtiwala at pakupkop at maranasan ang isang mabuting buhay. Yan ang ating mensahe ngayong umaga. Kaya sa pagbubukas ng tabing, narito ang pamilya ni Elimelech. Ang pangalan daw nung tatay sa pamilya ay si Elimelech. Ang babae naman ay si Noemi. May 2 anak na binata na ang pangalan ay si Mahalon at Kilion. Yan ang sinasabi sa verse 1 and 2. Maganda ang buhay nitong pamilyang ito. Ang sabi dito, sila'y nakakariwasa sa buhay. Ano ang ibig sabihin ng nakakariwasa sa buhay? Ang ibig sabihin lamang noon, hindi naman talaga tunay na mayaman, pero meron sila na lahat ng kanilang kailangan. Amen? Gusto ba ninyong maranasan yung hindi naman kayo napakayaman, pero nakakain ninyo ang gusto ninyong kainin at meron kayo ng lahat ng kailangan. Amen po ba?
Lakasan ninyo ang amen kung gusto ninyo. Na meron tayo ng lakat na ating pangangailangan. Maaaring sasabihin ng mga kapitbahay kay Noemi, mabuti pa kayo Sana all. Sila'y nakakariwasa sa buhay. Hanggang isang araw, dumating ang isang trahedya. Sabi dito sa verse 1 to 3, at nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Malaganap ang tagutom, hindi ba? Kasi hindi lamang sa Bethlehem, alam niyo ang Bethlehem, ay isang maliit lamang na bayan. Na ang lalayo ang distansya sa Jerusalem ay mga ito lamang at papandayan. Malapit lamang siya. Pag mabilis kayo lumakad, ay lakarin na lamang ninyo. At alam natin na sikat ang Bethlehem dahil doon ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Yun ay bayan ni David. Kaya itong mga tao sa kwento, ang mga ninuno ni David. Kaya, ang tagutom ay matindi. At doon, unti-unting bumagsak, hindi lamang ang kanilang kabuhayan, kundi ang kanilang pananalig sa Diyos. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga ay, from bitterness to blessedness. Mula sa pagiging mapait sa buhay, patungo sa isang pinagpalang buhay. Kaya laganap ang tagutom. Mahirap ang panahon. Hindi lamang mahirap, yun ay isang masamang panahon. At yung pagtagutom ay siyempre mahirap sa pagkain, mahal ang bilihin, ang mga tao nawawala ng pag-asa, ang mga tao balisa, tumataas ang crime rate. Kapag ang tayo nagugutom, natutokso na siyang habulin yung manok ng kapitbahay. Tingalain yung saba ng kapitbahay. Pag nasaan yung ligaw na kambing, at sabi nila, pagpasok mo sa bakod ko, akin ka. Mula sa isang buhay na papait, nauwi sa isang pinagpalang buhay. Sa panahon ng krisis, ano ang kailangan nating bantayan? Ano po ang krisis na kinakaharap ninyo sa buhay? Meron po ba? Tandaan ninyo, sa panahon ng krisis, ano ang kailangan nating bantayan sa buhay? Una nating kailangan bantayan ay yung ating pananampalataya. Hindi ba sa krisis, sa pinansyal, doon naman lumalabas yung ating worries, yung ating pag-aalaala. Alam niyo yung pag-aalaala ay ang binabangga nun, yung ating pananampalataya. Dapat, kung tayo may pananampalataya, hindi tayo mag-aalaala. Kapag yung bigas ay hanggang mamaya na lamang at hindi na ninyo alam kung saan kukunin ang kasunod. At ang mga bata pa ay mapasok bukas at sasabing nanay baon. Alam naman ninyong wala kayong maiabot, kayo balisang-balisa. Kaya ang hamon ay sa gitna ng kawalan, magtitiwala pa ba kayo sa Diyos? Ang lawak ng pinsala ng tagutom, buong bayan, kaya't ang mga tao'y walang matakbuhan. Pag pare-parehas na mahirap, wala kang mautangan, wala kang mahiraman. At kung minsan kahit meron, ang mga tao'y natututong maging madamot. At iniisip nila, baka tayo kulangin, ay bahala na sila kung saan sila madilihin siya. Pero aring ating kalahating sakong bigas, ay huwag natin na rin apautang sa iyong ninang. Walang matakbuhan, malawak ang kagutuman. Kaya ang mag-asawa, anong ating gagawin? Sabi nila, lipat tayo sa kabilang bansa. Pagtawid mo ng ilog ng Jordan, ay naroon na isang plateau na kung tawagin ay Moab. Yung sa Moab, doon yung bundok na kung saan ay tinanaw ni Moises ang Israel mula sa kabilang panig na yon, ang isang bansang sagana, ngunit hindi niya narating. Bakit masama ang panahong yon? Doon sa nakaraang aklat, doon sa taas-taas ng inyong binasa, ay naroon ang Hukom, chapter 21. Doon sa taas-taas lamang ng inyong binasa. Yung aklat ng Mahukom,
chapter 21, verse 25. Nang panahong yaon ay walang hari sa Israel, kaya nagagawa ng mga Israelita ang gusto nilang gawin. Ay masamang panahon kasi walang hari, walang gobyerno. Naintindihan ba ninyo kung gaano kahirap ang mamuhay sa isang lipunang walang batas? Walang kinatatakutan ng mga tao? Kung ikay looban, kung ikay apihin, saan ka magsusumbong? Kanino ka hihingi ng katarungan? At ang sabi, ang panahon na yon ay nagagawa ng tao ang lahat ng kanilang gusto. Kayo ba'y nalagay na isa-isang kalagayan na gagawa ninyo ang lahat ng gusto ninyo? Na walang nakapagsasaway sa inyo? Yun ay isang mapanganib na panahon. Kapag ginagawa mo na ang lahat ng gusto mo, yun ay isang mapanganib na panahon. Dahil ang nagpapahamak sa atin ay yung mga bagay na ating ginugusto. Merong nagsabi na kung gusto mong maligtas, ang kailangan mong gawin ay magsisi at sumampalataya. Pero kung gusto mong mapahamak, ano ang kailangan mong gawin? Ang sagot ay wala kang kailangan gawin. Basta sundin mo lamang ang gusto mo, sure na sure mapapahamak ka. Sundin mo lamang ang lahat ng gusto mo, mapapahamak ka. Kahit kay nasaway, huwag mong pansinin, sundin mo yung gusto mo. Kahit pagalitan ka ng nanay mo, itakwil ka ng tatay mo, huwag mong pansinin, sundin mo ang gusto mo, mapapahamak ka. Yun ay isang mapanganib na panahon kapag kawalaan ng pumipigil sa tao na gawin ang kanyang gusto without any restraint. Yun ay isang mapanganib na panahon. Kaya kasama sina Elimelech doon sa mga taong nagagawa nila ang lahat ng kanilang gusto. Kasama sila doon sa mga taong nagagawa nila ang lahat ng kanilang gusto. Hindi ako magtataka kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang malaking salot na yon para sabihin sa mga tao, hey, hindi na maganda na ginagawa ninyo ang lahat ng inyong gusto. Sa lumang tipan, ang tagutom ay palaging kaugnay sa kanilang pagtalikod sa Diyos. Sabi ng Diyos, kapag kayo tumalikod sa akin, kapag kayo sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, padadalhan ko kayo ng salot. Hindi papatak ang ulan. Hindi kayo mag-aani sa kapanahunan. Ang kagutuman ay lalaganap sa buong lupain. Pero ano ang reaksyon ng pamilya sa krisis na kanilang hinaharap? Ang dapat sana ay nagtanong sila kung bakit nila kailangang maranasan yon. Pero mas madali ang umalis. Kaya sabi siguro ni Elimelech, balot at tayo'y lilipat sa kabila. Sa panahon ng krisis, kailangan nating bantayan ang ating pananalig sa Diyos. Sa kanila kasi ang umalis ng Israel ay pagtalikod sa Diyos. Kasi naroon ang templo, naroon ang pagsamba, naroon ang salita ng Diyos, naroon ang paglilingkod sa Diyos, naroon ang bayan ng Diyos. Yun ang bansa ng Diyos na sinabi niyang sa lugar na yan, kayo'y aking pagpapalain. Kaya kung tayo'y may krisis, hindi palaging sagot ay umalis at tumakas. Hindi sa lahat ng tao ay tama ang mag-abroad. Baka tayo naiinggit na maraming mga taong pagdating dito'y nagaginto-ginto na ang mga liig. Nahan. Nalalaki na ng mga sadyang parang pamaypay na lalaki ng mga ginto. Naiinggit tayo ron. Pero hindi sa lahat ng tao ay tama ang mag-ibang bansa. Marami ng pamilyang nasira dahil ang isa ay ng ibang bansa. Hindi ko na iisa-isahin sa inyo ngayong umaga. Kilala ninyo sila. Kilalang kilala ninyo sila.
Kapag panahon ng krisis, huwag tayong tumingin doon sa malayo. Doon tayo matingin. Doon tayo magtatanong. Doon manggagaling ang ating patnubay. Amen po ba? Ang sabi ng Diyos, dadalhin ko kayo dyan sa lupain yun. Doon ko kayo pagpapalain. Doon kayo magana-nagana. Sa lugar na yun, sasagana kayo sa pagkain. Hindi kayo mangungutang. Doon ay kayo pa ang magpapautang. Doon ay kayo laging nasa ibabaw. Hindi kayo malalagay sa ilalim. Kayo magiging pangunahin. Hindi kulpot. Gagawin ko kayong nasa unahan palagi. Hindi nasa huli. Kayo ay magpapahiram, pero hindi kayo manghihiram. Kayo sasagana sa lahat ng bagay. Kaya, paano inilarawan ng Diyos ang bansan yon? Doon ay dumadaloy ang gatas at ang pulot. Ang ibig sabihin ay, sasagana kayo roon. Ang krisis ay dapat magtulak sa atin upang magtanong, Panginoon, bakit namin kailangang maranasan ito? Pag kailangan nga natin ng gamot, ano ang sabi ng patalastas? Huwag mahihiyang magtanong. Bakit ba tayo pag naliligaw, hindi tayo natingala sa Diyos at tayo hindi nagtatanong, banat ng banat, banat ng banat? Ano ang sabi dito sa verse 2? Sila Ruth ay taal na Efrate. Anong ibig sabihin ba ganun? Ayan ay taal na taga-Gloria. Anong ibig sabihin ng salitang taal? Sadyang mga taga roon. Doon ipinanganak. Doon nakabaon ang inunan. Yun ang ibig sabihin ng taal na taga roon. Talagang ang lupain kanila. Naroon ang lupang ibinigay ng Diyos. Yun ang mana nila. Hindi nila dapat iwanan yon. Matatawa ka pa kayo kasi yung pangalang Bethlehem, ang kahulugan ng Bethlehem ay House of Bread. Sa Tagalog, panaderya. Ang ibig sabihin ng Bethlehem, panaderya, ay wala ka man ding gutom kapag ikaw nasa House of Bread. Kaya nung nararanasan ng gutom, dapat sila nagtanong, Panginoon, bakit dito sa lugar ko sa sagana ang tinapay, wala kaming makain? Hindi ba natin pwedeng itanong sa Diyos, Panginoon, ba't kami wala ng pangangailangan namin? Gayong ang pangako mo ay kami meron dapat ng lahat ng aming pangangailangan. May krisis, ngunit ang krisis ay paraan ay nagpaparamdam ang langit. Nagpaparamdam ang langit. Tumalikod na ang aking bayan at hindi nila namamalayang tumalikod na sila. Sasaran ko ang langit para sila'y magtanong. At kapag tayo'y nasa ilalim ng pagdidisiplina ng Diyos, ano ang kailangan dapat nating maging reaksyon? Sa Hebreo 12, talatang 5, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Ang salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghihinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng Ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Kung ang ginagawa sa lahat ng mga anak ay hindi ginagawa sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangir yan, pinarurusahan tayo ng ating Ama sa laman, at dahil dito iginagalang natin sila. Hindi ba't lalong nararapat na pasakop sa Diyos ng ating espiritu upang mabuhay tayo? Isa-isahin natin yung ilang mahalagang salita. Kapag tayo daw ay dinidisiplina ng Diyos, ang unang reaksyon, anak, huwag mong ipagwalang bahala. Don't ignore it. Kapag kayo'y dinidisiplina ng Diyos, ano ang ating unang reaksyon? Ang sabi, huwag ninyong ipagwalang bahala. Huwag ipagwalang bahala.
Subalit sa halip na bigyang pansin ni na Elimelech ang dahilan, ang ginawa nila ay ang kanilang sariling paraan. Kapag pa naman hindi natin pinapansin ang disiplina ng Diyos, pinahaba lamang natin ang ating paghihirap. Ulitin ko po, kapag hindi natin pinapansin ang disiplina ng Diyos, pinahaba lamang natin ang ating paghihirap. Okay, naroon na sila sa Moab. Pero matagal nang pinagpapala ng Diyos ang Israel, matagal nang sagana sa pagkain. Ngunit yung mga umalis ay naroon sa matindi pa ring paghihirap, pagdurusa at kawalan. Matagal na sanang lumipas ang paghihirap na yon kung hindi sila umalis. Padalwa, ang sabi, huwag kang panghinaan ng loob. Sa kabila ng hirap, huwag tayong panghihinaan ng loob. Kung may kasalanan, ituwid. Ang pagpaparusa ng Diyos ay hindi dapat makadiscourage sa atin. Yun ay paraan ng Diyos upang ipaalam sa atin ang ating mga pagkakamali. Kaya tayo magpasakop. Ang disiplina ng Diyos ay palaging naglalayong dalhin tayo sa tamang landas. Patatlo, tiisin. Anong una? Huwag ipagwalang bahala. Padalwa, huwag panghinaan ng loob. Patatlo, tiisin. Wala yung aking kapatid dito na ginasimba, pero ngayon wala. Nung maliit pa ako, kapag ako'y may kasalanan, kukuha ng uyo. Ay, kapag hawak na nung kapatid ko yung uyo, alam ko na ang aking magiging kapalaran. Ay gulpin mataas na babae, ang laki ng dakaw-dakaw, pero kahit malaki ang dakaw-dakaw ay talagang hindi ako paabot. Ay sisigaw yan, huwag kang magpahabol at lalo kang madadamihan. Pwede kang nga tumakbo. Ang problema mo'y paano ka makauwi. Kaya tama din naman, sige, paghabulin mo ako, madadamihan ka lalo. Kaya ako'y nagpasyang bumalik. At yung bawat hapyot ng uyo, anong pakatibay pa naman ng uyo, ang gusto kong ipagpalo sa akin ay sanga ng kabatiti para 3 hagay, putol-putol na. Ang uyo na 50 hapyot na sa'yo, hindi nababali yung uyo na yan. Pero kailangan kong tiisin dahil kapag tinakbuhan ko ng tinakbuhan, yung pamalo na yun, lalo akong madadamihan. Kaya pag tayo dinidisiplina ng Diyos, tiisin. Lilipas din yun. Lilipas din yun. Kaya, nagpahabol si na Elimelech. Ang unang disiplina, namatay si Elimelech. Namatay. Alam niyo ang masamang kamatayan, yung mamatay ka sa ibang bansa. Yung mamatay ka sa ibang bansa ay masakit yun. Kasi hindi ka na makikita na lahat ng mga nagmamahal sa iyo. Wala mag-alamay sa iyo at dadalaw sa iyo, pare, paalam. Yun ay mahala. Yung pagkamatay ni Elimelech ay parang tapik. Tapik. Pero ang problema dito kay Noy Musalap na umuwi, hindi pa rin umuwi. Nagtagal pa ron. Kaya nakapag-asawa ng 2 pagano ang kanyang mga anak. Kapag mali ang unang desisyon at hindi ka gumising, susundan pa yun ng isa pang maling desisyon at ang buhay mo'y magkakabuhol-buhol na at ang krisis mo hindi na matatapos. Kaya nadamihan na. Siguro pag tayo nagpahabol sa namamalo sa atin ay pag tayo napala, sabi ko sa iyo, madadamihan ka talaga. At namatay din ang 2 anak. Kaya kung ang unay tapik, yung sumunod dagok na. At na-corner na ng Diyos si Noemi. Sa isang puntong, wala na siyang
mapagpipilian, kundi ang umuwi. Kailan ang tamang panahon ng pag-uwi? Dapat nung mamatay si Elimelech, umuwi na siya. Hindi sana nagkabuhol-buhol ang buhay nila. Pero kapag nagpaparamdam ang Diyos at hindi natin pinapakinggan ang pagpaparamdam ng Diyos, ang ating mga sakit sa buhay, kailan may hindi matatapos. Pang-apat ang sabi, pasakop kayo sa Diyos at huwag maghinanakit sa Diyos. Si Noemi, hanggang sa pag-uwi, nung pumunta sa Moab, ang pananampalataya tagilid. Pauwi na, ang pananampalataya tagilid pa rin. Hindi man lang kinakitaan si Noemi ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Sa kabila ng maraming katigasan, siya pa itong maraming hinanakit sa Diyos. Ang sabi ng mga babae, hindi ba ikayan ay si Noemi? Ang pangalan Noemi, ang ibig sabihin ay sweet. Wag na ako ninyong tawaging Noemi. Mara na lamang na ang ibig sabihin ay mapait. Sapagkat pinagmalupitan ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, may gana ka pang maghinanakit ah. Ikaw na matigas ang ulo, ikaw pang mahinanakit sa Diyos. Sa panahon ng krisis, bantayan ang ating pananampalataya. Padalawa, sa panahon ng krisis, bantayan ang ating mga desisyon. Ang desisyon ni Elimelech ay sandali munang maninirahan. Guhitan niya salitang muna. Alam niyo, tayo napapahamak dahil tayo maraming muna. Marami nating muna. Sandali muna. Ayun, sandali naging santagal. Naging santagal. Sapagkat namatay na si Elimelech, nag-asawa ang mga anak, 10 taon pang nanatili sila roon. Siguro kung ako ang magsusuri, yun ay less than 20 years. Mula nung sila'y pumaroon, nagpakabuhay sila, namatay si Elimelech, isang panahon nag-asawa ang mga anak, at pagkatapos mag-asawa ng kanyang mga anak, 10 taon pa silang nanirahan doon. Hindi ba maraming nag-abroad ay gano'n? Sandali laang, mag-aipon laang. Nang bumalik, stroke na, nagatulo na ang laway. Kasi 2 beses nagpabalik-balik sa abroad, hindi natapos na ang pag-abroad. Pero ang balak nila ay sandali laang. May mga desisyon na hindi mo akalain na magtatagal, pero desisyong kamamatayan mo na. Ang mga dalaga ay, hindi ko naman balak mag-asawa ng hindi Kristiyano, pero naliligaw sa akin hindi Kristiyano, subukan ko lang magka-boyfriend. Breakin ko din. Ay natalagkitan ka. Hindi ka na makaalis doon. Hanggang kamatayan doon ka na. Dahil yung sandaling paglabas sa kalooban ng Diyos ay magiging matagal. At may pagkakataong tulad ni Elimelech, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong bumalik. Mayroong pagkakataong nahahabag ang Diyos ng 2, 3 pagkakataon. Pero kay Elimelech ay wala ng 2 pagkakataon. Isinisigaw natin, ang Diyos ay Diyos ng mga pagkakataon. Pero hindi niya ibinibigay sa lahat. Ang kwento ni Elimelech ay nagsasabing, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may 2 pagkakataon. Kay Elimelech ay wala ng 2 pagkakataon. Kaya sa panahon ng krisis, bantayan natin ang ating mga pinapasihan. Mali ang pag-alis, lalong mali na hindi kaagad sila bumalik. Kaya ang ipinapayo ng kwento ngayong umaga, bantayan ang ating mga desisyon. Hindi ba sila yung nasa kasabihang, nasa banig na, ay pumunta pa sa sahig? Hindi ba hirap ang kanilang iniiwasan?
Pero hirap din ang kanilang napuntahan. Kung minsan tumatakas ka, pero dahil ayaw ng Diyos na tumatas ka, pagdating mo doon sa pupuntahan mo, naroon din yung tinatakasan mo. Ayaw mo masadlak sa hirap, pero sila'y nasadlak sa hirap. Yung kanilang iniiwasan, yun din ang kanilang nakamtan. Sa katatakas, nasadlak sila sa mga bagay na mismo nilang inaiwasan. Hindi ba mas worse ang nangyari doon sa umalis kaysa doon sa nanatili? Ang akala nila siguro, alis tayo, inalingon siguro nila Bethlehem. Bahala na kayo dyan maghirap, dinin na kami. Ay nabaliktad, sila ngayon ang naghahirap, samantalang ang Bethlehem ay nananagana na. Kaya't isang araw, after more than 10 years, dumating ang balita na masagana na sa ating bayang iniwanan, at yung balita na nagsilbing paanyaya, uwi na tayo. Kung minsan, dahil sa katigasan ng ating ulo, pinagpapala ng Diyos ang ibang mga tao para inggitin tayo dahil matigas ang ating mga ulo. Pero ang krisis ay hindi lamang krisis sa pinansyal. Ang krisis ay sa salita ng Diyos. Alam niyo, yung pinakamatinding krisis, yung gutom, ay yung gutom sa salita ng Diyos. Yung panahong kailangan natin siyang marinig, pero hindi natin siya naririnig. Dahil ayaw na ng Diyos magsalita. At yun ang panahong kailangan nila ng gabahin ng Diyos, ngunit yun ang kanilang iniiwasan. Hindi sila bumalik sa Diyos para hingin ang pananaw ng Diyos tungkol sa kanilang pinagdadaanan. Hindi ba ang pangako ng Diyos kapag tayo may problema ay sinasabi, call unto me and I will answer you. Yun ang pangako ng Diyos. Tumawag kayo sa akin at sasagutin ko kayo. Ang sabi ng Diyos, nabasa po ba niyo sa Biblia yan? Tumawag kayo, kumato kayo, humingi kayo. Yan ay paanyaya ng langit. Kung tayo marunong magtanong, hindi tayo maliligaw. Kung babalikan natin ang palpak at marami nating mga maledesisyon sa buhay, malalaman natin na yun ang panahon na malayo tayo sa Diyos at hindi natin siya naririnig. Sabi sa Kawikaan 3:6, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Alam ba ninyo yung salitang sangguniin? Ano ang inagawa ninyo doon sa salitang sangguniin? Yun ang sabi, siya, ang Diyos, ay sangguniin sa lahat ng iyong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kaya may mga balak na hindi magre-resulta sa maganda. Kaya ang sabi ng Diyos, sangguniin siya para kung mali ang ating mga balak, ay maitumpak naman niya ang ating mga lakad. Ngayon, balikan ninyo ang inyong mga desisyon at tanungin ninyo, dito sa mga pinagpasyahan ko sa buhay, ay nasaan ang Diyos? Ulitin ko, balikan ninyo ang mga pinagpasyahan ninyo sa buhay, at itanong ninyo, sa lahat nitong mga pinagpasyahan ko sa nakaraan, ay nasaan ang Diyos? Ngayon, kung kayo'y magdidesisyon sa kasalukuyan, ay muli ninyong tanungin ang inyong sarili. Ngayon ako'y may mga panibagong pasya sa taong 2025. Nais kong ipagsali ang Diyos sa aking mga balak para bigyan siya ng pagkakataon na ako'y ituwid at itumpak ang aking mga lakad. Sinasabi pa ng Biblia, the steps of the righteous are ordered by the Lord. Ang hakbang daw ng taong matuwid ay ginagabayan ng Diyos. Ngayon, tayo ba'y merong Diyos? Hindi ba ang pinakamalaking advantage natin sa buhay kaysa mga walang Diyos ay ang pakikisama at pagsama ng Diyos sa atin? Hindi ba yun ay malaking plus factor? Hindi ba nyo naiisip na higit kayo makapalad kaysa iba dahil may Diyos kayo na gumagabay sa inyo sa buhay? Alam ninyo, kapag
May Diyos kayo, ngunit hindi ninyo hinahanap ang kanyang paggabay, ay katulad din kayo ng walang Diyos at walang gabay. Kasi may Diyos nga kayo, pero hindi ninyo nararanasan ang kanyang paggabay. Naunawaan po ninyo? Ang isang tao na may Diyos, ngunit hindi hinahanap ang gabay ng Diyos, ay katulad din ng walang Diyos at walang gabay sa parehas din. Parang ganito, marunong kang magbasa, pero hindi ka nagbabasa, ay katulad, walang kang kahigtan sa isang taong hindi marunong bumasa. Sasabihin ko, kung ikaw ay marunong bumasa, pero hindi ka naman nagbabasa, wala kang kahigtan sa isang taong hindi marunong bumasa. Sabihin mo nga, tunay nga po. Ngayon, ang desisyon ni Elimelech ay desisyon din niya para sa kanyang pamilya. Ang sunod na tanong ko, saan ka dadalhin ng mga pinagpapasiyahan mo sa buhay? Kapag ang tatay at nanay magdedesisyon, bibit-bitin nila ang kanilang mga anak sa kanilang mga desisyon. Naunawaan po ba ninyo na minana lamang ng kanyang pamilya ang pinagdesisyonan niya nung una? Kaya kapag tayo nagdedesisyon, mga responsible adults, itanong natin, sa desisyong ito, saan ko dinadala ang aking sambahayan? Dahil ang ating mga desisyon ay nagatakda ng ating patutunguhan. Kung pasaan ang buhay mo, yun ay depende sa mga bagay na pinapasihan mo. Ngunit, dahil hindi nila sinangguni ang Diyos, nagkasunod-sunod na ang krisis, nagkabulbul na ang buhay. Krisis, pagkatapos na isa pang krisis, humaba ang kanilang pagdurusa at lalong dumami ang kanilang problema. Kapag hindi tayo nagtatanong sa Diyos, hahaba ang ating pagdurusa. Sure yan. Dadami ang ating mga problema, sure yan. Dadami ang mga pasakit sa buhay, sure yan. Magtanong tayo sa Diyos at sasagutin niya tayo. Bigyang puwang ang Diyos sa ating mga pagpapasya. Ang pangalawa nakakatuwa, ang pangalang Elimelech, ang kahulugan, ang Diyos ang aking hari. Para bagang sinasabi natin mga Kristiyano, si Kristo ang aking Panginoon. Pero hindi siya ang nasusunod, kundi ikaw pa rin. Hindi ba baliktad yun? Kapag sinabi mong si Kristo ang Panginoon, dapat si Kristo ang nasusunod. Kapag sinabi mong si Kristo ang aking hari, dapat hindi ka ang naghahari-harian sa buhay mo, kundi binibigyan mo ang Diyos na pagkakataon na pagharian ka. Kaya nabaliktad na lahat, pati kahulugan ng kanilang pangalan. Yung matamis ay naging mapait. Gusto mo bang magkabali-baliktad na ang takbo ng buhay mo? Sundin mo ang gusto mo, baliwalain mo ang Diyos. Pero unahin mo ang Diyos, ang buhay mo'y gaganda. Amen? Nararanasan mo ang isang mapayapa at maaliwalas na buhay. Kung bibigyan lamang sana natin ang Diyos ng pagkakataon at lugar sa ating mga desisyon, matatapos na ang lahat ng mga masasakit na yugto at mga karanasang mapait alalahanin. Ang ating mga desisyon sa buhay ay maaari rin magpakilala kung may Diyos tayo sa buhay o wala. Ipinahamak ni Elimelech pati ang kanyang sambahayan. Tama si Noemi ng kanyang sabihin, umalis kaming nakaririwasa, bumalik kaming walang-wala. Walang-wala. Siyempre, wala kang asawa, wala kang anak. Yung bahay mo doon, di mo maiwanan mo na yun. Ang lahat ay, yun lamang kaya mong bitbitin. Pero, nang dumating sila, kailangan silang mamulot ng uhay doon sa mga nag-aani. Walang-wala nga. Walang-wala. Abay, sino nga ang nagsabi na kayo'y umalis? Ang kalooban ng Diyos ay kayo'y manatili.
Ang daming nawala. Ang daming nawala sa buhay ng pamilya na ito. Kailangan pa bang mamatay si Elimelech? Kailangan pa bang mamatay ang mga anak para maisip ni Noemi na it's about time. Bumalik na tayo sa Diyos. Bumalik na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Bumalik na tayo sa pagsamba sa Diyos. Pero nakikita ko ang Diyos ay mabait kahit sa matitigas ang ulo. Kasi kahit ang napangasawa ng mga anak ay pagano, ay mababait naman. Mababait ang kanyang naging manugang at ganito ang sabi ng manugang, payagan po ninyo kaming sumama sa inyo. Kung saan man kayo pumaroon, ako'y doroon. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan. Ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Aba kahit si Ruth na isang pagano, ay nauunawaan na pag umalis siya sa kanila, ay inatalikuran niya yung Diyos yon at yayakapin na yung Diyos na doon sa lugar na kanyang pinupuntahan. Naunawaan ng pagano yon. Si Elimelech at si Noemi hindi naunawaan ang kahulugan ng kanilang ginagawa. Ang nakakalungkot ko minsan ang mga hindi Kristiyano mas nauunawaan pa ang tayo ng mga bagay-bagay kaysa ilang mga taong nag-aangking sila'y Kristiyano. Hindi nauunawaan ni Noemi na ang kanilang pag-alis ay pag-iwan sa Diyos. Ano ang nawala? Iniwan nila ang templo, iniwan nila ang pagsamba, iniwan nila ang paglilingkod, iniwan nila ang bayan ng Diyos, iniwan nila ang lupaing bigay ng Diyos. Ano pang natira sa kanila? Kung minsan, pinapayuhan ng mga pastor ang kanilang mga miyembro, pero may mga miyembrong ayaw makinig. Ano ang magagawa ng pobreng pastor? Kundi ipanalangin, Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang masasabi ko ito, sumangguni tayo sa Diyos dahil tayo may Diyos. Sumangguni tayo sa ating pastor dahil tayo may pastor. Huwag tayong magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng mga desisyong yun. Yung paraan nila ng pag-ahon ay naging paraan para sila'y bumagsak. Hindi ba kalunos-lunos yun? Kaya nga huwag tayo magtitiwala sa ating sariling karunungan. Dahil may iniisip tayong mag-aahon sa atin, pero dahil wala ang karunungan ng Diyos, hindi natin naiintindihan na yun pala ang magbabagsak sa atin. Pantatlo, bantayan ang ating mga pinipili. Una, bantayan ang ating pananampalataya sa Diyos. Padalwa, bantayan ang ating mga desisyon. Patatlo, bantayan yung ating mga pinipili, yung ating mga choices. Binata pa ang mga anak na lalaki nang isama sila sa Moab. Ang masakit, doon na sila nakapag-asawa. Alam niyo ang ipinagbabawal sa Israel, ayaw ng Diyos na malahian ng ibang lahi ang Israel. Kaya nung panahon ni Nehemiah, nagalit si Nehemiah dahil nakita niyang nagalaro ang mga bata, ay iba't ibang salita. Iba't ibang salita. Ang ibig sabihin, iba ang ina nito. Bawal malahian. Yun ang kanilang. Alam niyo, ang Israel lamang ang kaisa-isang lahi sa mundo na sa pakalipas ng mga 5,000 taon ay hindi nagbago ang salita. Pumunta kayo sa Ehipto ngayon, wala na ang kanilang salita. Arabic na ang kanilang salita. Sa lugar ng Mesopotamia, sa Iran, sa Iraq, wala na ang kanilang mga salita. Arabic na lahat ang lahat ng kanilang dasal. Pumunta ka sa Mindanao, ang dasal ng mga Muslim, Arabic. Pero ang Israel, ang kaisa-isang bansa na hinanatili ang sariling wika sa mahigit na 5,000 taon. Yan ay dahil ipinagbawal ng Diyos yung
marriages, yung pag-aasawa sa hindi nila kalahi. Marahil ang isang dahilan kaya hindi makauwi si Noemi ay dahil kasama niya yung kanyang dalawang manugang. At pagkasama niya mga pagano, iisipin ng tao, yan o, matitigas ang ulo niyan. Kaya man sa mga binata at mga dalaga, hindi ninyo isama dito ang inyong girlfriend at boyfriend pag hindi Kristiyano, dahil iisipin na makasama niyo sa cell, ang titigas ang ulo niya mga yan, di man nasunod yan. Kaya inatago ninyo ang mga girlfriend niyo at ang mga boyfriend ninyo. Dahil pag isinama ninyo doon, yun ay parang tropeyo na premyo ng katigasan ng inyong mga ulo. Kaya mahirap kayo na sila, asama yung dalawang kanyang manugang. O dahil may ebidensya kang dala ng iyong pagsuway sa Diyos. Kaya sabi niya, wag na kayong sumama sa akin, mag-isa na lang akong uuwi sa amin. Kailan ang tamang panahon para sa iyo umuwi? Nung mamatay si Elimelech, dapat sinabi ni Elimelech sa kanyang mga anak, uwi na tayo sa atin. Sila'y nasa maling lugar, kaya ang mga bata ay nakapili ng mga maling tao. Huwag kang pupunta sa mga maling lugar dahil ang mararagdag sa iyong buhay, mga maling tao. Huwag kang pipili na, huwag kang pupunta sa beer house at doon ka maghanap ng asawa. Maling lugar yon. Huwag kang pupunta sa mga sayawan at diskuhan at doon ka hahanap na mapapangasawa sa buhay. Ikaw ay nasa maling lugar. Hindi mo makikita ang tamang tao sa maling lugar. Pumunta ka sa tamang lugar, baka masumpungan mo pa ang tamang tao para sa buhay mo. Panahon ng krisis, bantayan ang mga bagay na ating pinipili. At pumayag si Noemi na makapag-asawa ang mga binata ng mga pagano. Nang makapag-asawa ng mga pagano, ang binata lalong nagdamdam ang Diyos. At gusto kong ipalagay na kaya ang dalawang balong ito ay hindi nagkaanak. Sinarhanan Diyos ang kanilang bahay bata bilang pahayag ng displeasure ng Diyos. Bakit? Ba't nung napangasawa ni Boaz si Ruth at nanganak ng isang healthy baby boy? Biyaya din ng Diyos na hindi siya magkaanak. Ngunit nung siya nasa tamang tao, siya ay nagkaanak. Bakit mahalaga ang kwentong ito? Dahil si Ruth ay isa sa mga naging lulahi ni Jesus sa kanyang sa pagkakatawang tao. Pinarangalan ng Diyos si Ruth para ihanay siya sa listahan ng mga banal na taong panggagalingan ng bugtong na anak ng Diyos. Ulitin ko, hindi mo matatagpuan ang tamang tao kung ikaw ay nasa maling lugar. Ngunit, sasabihin ninyo, ay ayos din po naman, liga po, ang babae din naman ang napili nila. Hindi ba, si Ruth ay kahit pagano ay ang tindi ng pag-ibig, ay kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Kung saan ka pumunta, doon. Di ba parang sumpaan na yan pag nakakasalan dito? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang mali ay mali kahit saan at kahit kailan. Ano ang ating prinsipyo? Ang mali ay mali kahit saan, kahit kailan. Habang tayo lalong nagmamatigas, lalo namang nadirimla ng ating pag-iisip at lalo tayong namamali sa ating pinipili. Ulitin ko, habang tayo nagmamatigas, lalo namang nadirimla ng ating pag-iisip, kaya't lalo tayong namamali sa ating mga pinipili. Mayroong simbahan akong napuntahan at namumroblema ang mga asawa, ay sasabihin nila, ay hindi yata kalooban ng Panginoon itong napangasawa ko. Ay wag mo nang itanong kung kalooban mo ng Diyos o hindi yan, dahil kasal ka na dyan, pagtiisan mo na lamang yan.
Dahil hindi ito ang panahon para itanong mo kung kalooban ng Panginoon. Para sa iyo yan. Noon mo dapat tinanong yan. Ngayon kasal na ka dyan, ang mapagpapayo ko sa iyo, ay pagtiisan mo yan dahil karapat-dapat ka sa mga bagay na iyong pinipili. Sa aking pagtatapos, walang kamalay-malay ang pamilya na nangungusap na ang Diyos sa mga pangyayari. Kahit sila'y lumayo, ang kabutihan ng Diyos ay sumunod sa kanila. Ano yung sabi sa Kawikaan 5:21? Sa Proverbs 5:31, ang paningin ng Diyos sa tao hindi inaalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Basahin natin sabay-sabay kung parehas ang ating salin. 1, 2, basa. Ang paningin ng Diyos sa tao hindi inaalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Yun naman ang nakakatuwa. Kahit sa panahon ng ating pagsuway at pagtalikod, tayo sinusundan ng paningin ng Diyos. At ito ang totoo, ang layunin pa rin ng Diyos, ang siyang mananaig sa katapusan ng lahat ng ito. Masama ang umpisa ng kwento, ngunit mamaya, pagdating niyo ng bahay, basahin ninyo the rest of the book, makikita ninyo, maganda ang wakas ng kwento. Hindi ba pinagdilim natin ang ating buhay? Pero kung babalik tayo sa Diyos, magiging maaliwalas ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya hindi lubusang pinabayaan ng Diyos si Noemi. Sa gitna ng kanilang pangingibang bayan, nagpaalaala pa rin ang Diyos. Nais pa rin ng Diyos na sila'y ibalik sa kanilang pinanggalingan. Ang balita na lubos na pinagpala ng Diyos ang Bethlehem ay isang malakas na paanyaya na nagsasabing, mga anak, uwi na. Ganon dumating ang balita na yun na sa atin sagana sa pag-aani ng trigo at sibada. Sa paraang yun ay parang sinasabi ng Diyos, mga anak, uwi na. Magbalik loob ka na. Hindi ko alam kung may uri ng pagtalikod na iyong nararanasan ngayon at papaano ka kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito. At kung ikaw ay nasa estado ng pagtalikod, ano ang pagsasaayos na kanyang hinihingi? Paano nais ng Diyos na iyong isaayos ang iyong kalagayan? Hindi ko alam ang sagot. Pero baka alam mo ang sagot. Ulitin ko. Baka sa oras na ito'y merong isang anyo ng pagtalikod sa inyong buhay. Ang tanong, anong pagsasaayos ang hinihingi ng Diyos para itama ang inyong kalagayan? Ang sabi ko, hindi ko alam ang sagot. Pero baka alam ninyo ang sagot. Isang bagay ang alam ko, ito ang sabi ng Diyos, kung kayo'y manunumbalik sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon.